Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 14, verse 13 to 21. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Ilang ang pook na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ngayon, nagsimula ito sa isang mahalagang detalye. Naisa ng mag-isa ni Jesus matapos niya mabalitaan yung pagkamatay ni Juan Bautista. Pero ano nangyari? Sinundan siya ng napakaraming tao. At nang makita niya sila, nahabag siya sa kanila. Kaya ginawa ni Jesus, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit. Nung medyo gabi na, lumapit ang mga alagad at anong proposal nila? Panginoon, pauwi niyo na po sila. Libre po yung lugar na ito. No? Dahil wala akong maipapakain sa kanila. Wala tayong mapapakain sa kanila. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi nila kailangan umalis. Kayo ang magpapakain sa kanila. At dito ngayon lumitaw yung problema. Kaya sabi ng mga alagad, paano po yan? 5 tinapay lamang at 2 isda ang meron tayo. No? Parang gusto nilang sabihin, Panginoon, tingnan mo naman yung pangangailangan. At tingnan mo naman kung ano yung meron kami. Parang ito nga kulang na kulang eh. Tingnan niyo po. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, maghanap muna kayo na maipapakain niyo sa kanila. Kundi anong sabi niya? Dalhin niyo rito sa akin. Napakagandang line. Yung 2 isda, yung 5 tinapay, anong sabi ni Jesus? Dalhin niyo rito sa akin. Kaya kinuha ni Jesus ang tinapay at isda, tumingala siya sa langit, nagpasalamat, pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi. At anong ending? Kumain silang lahat at nabusog. Hindi lang basta nakatawid ng gutom, kundi sila ay nabusog. Kaya nung tipunin yung mga natitira, nakapuno pa sila ng 12 bakol. No? Yung inaasahan nilang kulang, sobra-sobra pa. Pag titingnan natin to sa ating buhay, madalas ito yung lagi nating nakikitang perspective. Kakulangan. Kulang ang pera ko, kulang ang oras ko, kulang ang alam ko, kulang yung talent ko, kulang yung preparations ko, kulang yung pananampalataya ko. At kapag pakiramdam natin kulang tayo, natural, anong tendency natin? Kumapit. Ang tendency natin, hindi muna ako magbibigay.
Ayaw nating sumubok. Ayaw nating magbigay. Ayaw nating magsimula. Bakit? Kasi iniisip natin, konti na nga lang yung meron ako, ibibigay ko pa. Di ba? Kaya kapag kulang ang sweldo, napakahirap maging generous. Kapag kulang ang oras, napakahirap maglaan ng oras para sa iba. Pero ngayong araw na ito, kung ano man yung kulang na yan, anong sabi ni Jesus? Anong hamon sa atin? Anong invitation sa atin? Dalhin niyo rito sa akin. Kulang yung oras mo? Tara, dalhin mo kay Jesus, maglingkod ka. Kulang yung resources mo? Dalhin mo kay Jesus, mag-ambag ka. Pakiramdam mo, kulang mo yung kakayahan mo? Dalhin mo kay Jesus. Yung lakas mo kulang? Dalhin natin kay Jesus. Hindi sinabi ni Jesus sa mga alagad na hintayin natin maging sapat ang lahat. Kundi anong ginawa niya? Yung kulang natin, ibigay natin sa Kanya at siya ang magpaparami. Siya ang magpaparami. Kaya yung gospel natin, anong panawagan? Surrender lang natin. Dahil kapag tinignan natin yung 5 tinapay at 2 isda sa kamay ng mga alagad, kulang ito. Pero pag ito ay napunta sa kamay ni Jesus, hindi lang sapat, lumalabis pa. Let us pray. Lord, madalas po namin tinitingnan yung aming sarili at nakikita lamang namin ay kung ano ang kulang. Kulang yung oras, kulang yung pera, kulang yung kakayahan, kulang yung lakas. At kung minsan, pakiramdam namin pati yung aming pananampalataya ay kulang. Pero ngayon, Lord, sa gospel, dinadala namin ito sa iyo. Dinadala namin yung aming 5 tinapay at 2 isda. Narito po yung konting oras namin. Narito yung limitadong kakayahan namin. Narito ang aming pagod, takot, pangamba at kakulangan. Inilalagay namin sa iyong kamay. Basbasan mo po ito. Ikaw yung Diyos na nagpapabusog. At sa iyo, may biyayang umaapaw at may natitira pa. Amen. Friends, baka may kakilala kang pakiramdam niya ay kulang na kulang siya. O baka ikaw mismo yung kulang na kulang. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, classmate, sa mga ka-GC natin. Hindi hinihingi ni Jesus kung ano wala sa atin. Ang hinihingi niya kung ano meron tayo. Na kahit to konti. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.